Last year, eto na ang panghuling taon ni Kai Sotto sa Japan B-League mga kapatrol, and we are sure with that. Eto na kasi ang panghuling taon niya sa kanyang preparation. Kaya mas lalo nating tutukan ngayon ang bawat development ng ating idol sa kanyang laro, sa kanyang lakas ng kanyang katawan, kasama ang kanyang improvement sa kanyang stamina, at pati ang kanyang self-confidence, especially sa kanyang mga dekada sa chess. At sa ngayon, ay bakasyon mode pa rin si Kai, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagkukondisyon sa kanyang katawan. Wala na tayong naririnig na balita na meron pa siyang iniindang injury, kaya parang nabubunutan tayo ng tinik, knowing na fully healthy na naman si Kai and he is raring to go. Pero for the meantime, ay sinulit muna ni Kai ang kanyang bakasyon that he truly deserves. Kailangan rin ni Kai ang magkaroon ng panahon para sa kanyang sarili dahil we know kung gaano kalaki ng kanyang sakripisyo upang masiguro na makamit niya ang kanyang NBA dream. Matagal pa kasi ang Japan B-League season opening, kaya nagkaroon ngayon si Kai ng sapat na panahon to enjoy the break. Ilang taon rin kasi siyang walang pahinga, kaya napaka-importante ng mahabang break ngayon ni Kai. Pero kung meron mang tayong hinihintay, ay ito ang pagtatapos ng Olympics at magkaroon na ng final roster ang mga NBA teams. Dahil meron pa kasing little window si Kai na baka mabibigyan siya ng pagkakataon na mapasama sa training camps ng mga NBA teams. And to be able to be part of the training camp, ay kailangan niya na mabibigyan siya ng isang guaranteed NBA contract or at least an exhibition non-guaranteed contract katulad ng kontrata ni Yuki Kawamura upang mapasama man lang si Kai sa isang NBA team training camp. At kung titingnan natin ngayon ang mga naglalaro sa Paris Olympics, ay very clear na nagiging successful ang Team USA so far ay dahil sa presence ng kanilang mga legit 7-footers. So in other words, kahit sa Paris Olympics, ay nakikita natin ang patuloy na pag-evolve ng basketball at nagsibalikan na ang mga big men. Kaya dahil dito, ay nagiging mas importante na ngayon ang talent ni Kai dahil nangangailangan na naman ang NBA ng mga legit big men. At wala na sigurong mas lalaki pa kay Kai, and he is not only big. He is too skilled and multi-talented big man. Very versatile at mapagkatiwalaan sa perimeter shooting, something na kailangan ng NBA. Isang taon na lang ang hinihintay ni Kai at kung hindi pa rin siya makapirma ng kontrata sa NBA, ay siya na mismo ang magbabalik US to make him available sa mga NBA teams. Kaya gagawin lahat ni Kai sa kanyang huling taon sa Japan B-League upang makumbinsi niya ang mga NBA teams that he has what it takes to dominate in the NBA. Ang main priority pa rin ni Kai sa ngayon ay ang pagpapalaki ng kanyang katawan at pagpapalakas upang masiguro na sa pagbalik niya sa US ay hindi na siya pwedeng mabuli, instead siya na ang mambubuli doon. He showed against Latvia na ang kanyang mga power moves ang siyang kailangan upang magiging successful siya sa kanyang NBA dream. With still 1 year remaining sa kanyang pagpapalakas ng katawan, ay there is no doubt na makamit niya ang pinakaminimithing tagumpay. And shout out at Juanito Tabar. Minalas lang ng konti si Kai. Klarong-klaro na sana sa NBA, kung hindi lang na injury. Hindi pa sa kanyang oras, darating lang yon. Sigurado ako kasi 22 pa si Kai. Parang Fernando Paul lang yan si Kai. Pabugbog muna sa simula, pero sa dulo ang halakak. Titoy Tabar po lamang from Cebu City. At balitang Olympics naman. Gumawa ng kasaysayan sa LeBron James sa Olympics sa laro ng Team USA laban sa Puerto Rico. Pinangunahan ni LeBron James ng Los Angeles Lakers ang Team USA sa isang perpektong record sa Paris Olympics. Ang star ng Los Angeles Lakers na si King James at ang Team USA ay umabot sa perpektong 3-0 sa Paris Olympics matapos talunin nito ang Puerto Rico nitong Sabado. Nakapagtala sa LeBron James ng 10 points,
8 assists and 6 rebounds sa kanilang panalo. Matapos ang laro ng Sabado, ang average na LeBron James ay 14.3 points, 7.3 assists, 6.7 rebounds kada laro sa 2024 Paris Olympics. Sa unang dalawang laro ng Team USA, si King James ang nangunguna sa MVP ladder para sa Paris Olympics. Mahirap isipin na magbabago ito matapos tulungan ng Lakers stars ang Team USA na makamit ang isa pang nakapanghikayat na panalo nitong Sabado. Isang veterano ng USA Basketball sa LeBron James ay naglalaro sa kanyang ika-4 na Olympics ngayong summer. Hindi lang siya nasa itaas sa iba't ibang kategorya ng Team USA, kundi isa rin siya sa most accomplished basketball Olympians of all time. Gumawa ng kasaysayan sa Olympics nitong Sabado, si LeBron James ay umakyat sa ika-4 na pwesto all-time sa mga career assists sa Olympics. Sa 22 assists sa unang 3 laro ng Team USA, si LeBron James ang nangunguna sa koponan sa kategoryang yon. Ang kanyang average na 7.3 assists kada laro ay nasa ika-4 na pwesto sa Paris Olympics na talagang kahanga-hanga, lalo na't siya ay nasa top 20 din sa parehong puntos at rebound. Isa sa 8 assist ni LeBron James nitong Sabado ay naging viral nang binigyan niya si Joel Embiid ng isang behind-the-back pass. Naghahanap ng kanyang ikatlong gintong medalya sa Olympics, una niyang nakuha noong 2008 at pangalawa noong 2012, ay magandang pagkakataon ito para kay LeBron James na makamit ang layuning iyon para sa Team USA. Hindi sila natalo sa group phase at sisikapin ng Team USA na ipagpatuloy ang kanilang dominasyon sa Paris. At si Anthony Edwards naman, umeksena sa USA na binambo ang Puerto Rico. Pasiklab si Anthony Edwards sa kanyang 21 points mula 11 of 14 shooting at nilampaso ng Team USA ang Puerto Rico 104-83 sa pagtatapos ng group play ng 2024 Paris Olympics Men's Basketball. Walang nakapigil kay Anthony Edwards na nanalasan ng breakaway dunks, drives at tres. Lumamang 29-25 pagkatapos ng first quarter ang Puerto Rico, pero mula roon ay puro palabas na ng Team USA na uusad sa knockout quarterfinals bilang top seed sa Group B sa 3-0. It is the best feeling ever. It is a dream come true. I'm making the most of it. Yan ang bida na sabi ni Anthony Edwards sa on-court interview. Kontrabida sa Perry Murray Stadium crowd si Joel Embiid pero nangulit ng 15 points. May double-double din si Jason Tatum na 10 points and 10 rebounds.